Magandang araw mga boss, lumipas na naman pala yung isang buwan. Na-late na naman ako ng 3 weeks para gawin itong sasakyan ng boss ko. Masyado talaga akong busy mga boss, pasensya na kayo. Sana lang napanood nyo yung part 1 nito para mas maintindihan nyo. Ito nga mga boss, nang mag-road test kami ng boss ko, okay na itong hatak ng sasakyan niya. Kaya lang napabalik na kami galing sa pag-road test, ako na yung nag-drive. Malakas naman yung arangkada niya, kaya lang naramdaman ko na parang delay naman yung pag-shift or pagkambyo. At yun naman pala, naramdaman din nitong boss ko, kaya pala ako na yung pinag-drive niya pabalik. Siyempre naman mga boss, pag ganyang problema, sa basic ka pa rin pupunta, hindi agad dun sa pagastos na pamamaraan. Palitan mo muna itong ATF mo. Gumamit lang naman ako dyan ng backstress sa number 22, niluwagan ko yung drain plug. At pag maluwag na yan mga boss, kung makikita nyo, kakamayin ko na yun sa pagtanggal. Pero naghanap muna ako ng panahod. Ayan na, may panahod na ako. Tanggalin ko na ngayon tuluyan itong drain plug niya. O, di ba? Natanggal ko na siya. Nakita nyo yung fluid niya. Grabe sa itim yan mga boss. Dapat di ba mapula-pula pa yan. Ito, maitim na talaga siya eh. Tapos yung amoy niya mga boss, masangsang sa ilong. Ayan yung mga patunay na kailangan na talaga itong palitan. For sure yung filter nito mga boss, barado na yan. Kailangan na rin yung palitan. Biro nyo, 2011 pa itong sasakyan ni customer. Ibalik ko muna itong drain plug niya. Tapos higpitan ko yan. Siyempre, after nyo mahigpitan, punasan nyo pa rin. Dahil nga ang gagawin ko dito mga boss, ibababa ko itong oil pan niya. Para yung filter dito sa loob ng transmission, mapalitan ko. Sigurado naman ako, ano na yan, marumi na yan sa tagal. Biro mo, 2011, hindi pa siya nagpalit ng filter. Mahabang panahon na yun mga boss. Mura lang naman yung filter nito. Natatawa nga ako mga boss dahil nga sa sobrang busy ko at hindi ko maasikaso itong sasakyan ni customer. Pinakout niya na itong sasakyan niya. Kumbaga pina-check up niya na. Kaya lang magugulat ka talaga sa gastusin eh. Gagaling talaga humawak ng papel tsaka ballpen eh. Yung bang sa haba ng pasakali, sa mahal na singilan mapupunta, ay nako, balik na nga ako dito sa ginagawa ko, baka mamaya, masakta na naman si Boy Palit. Kasi nga kadalasan, kinikwento sa akin ng mga customer kung paano chine-check up itong sasakyan nila at kung paano magsalita yung mga mababait. Siyempre, magsawa ako dun sa, opo, hindi po, o tandaan nyo, hindi ko yan nilalahat. Yun lang namang nakita nyo sa mga video ko. Nasa bandang huli, iyak si customer sa laki ng gastos tapos wala namang naayos. Ayun ang sinasabi ko dito. At alam nyo naman siguro ang dahilan kung bakit ko ito sinasabi para maingatan kayo. Hindi kayo basta-basta maloko. Kailan lang may nagsumbong sa akin na customer. Nang magpa-estimate siya, 9,000 lang daw magagastos. After matapos, 90,000 na yung sinisingil sa kanya. Tama ba yon? Tapos old model na yung sasakyan, di ka na nahiya? Okay lang kung ina-update mo yung customer sa bawat gastos, walang problema doon. Sabi nga ng customer, para daw siya kasing na-hypnotize. Sabi ko, hindi ka na-hypnotize, idinaan ka niya sa mahabang pasakali. Siyempre, sa sobrang galang yung sabihan ka ba naman sa bawat pananalita niya, opo sir, yes sir. Naku po, nakakatakot yan. Tandaan nyo mga boss, itong sinasabi ko, doon lang to nakabagay sa mga taong ganyan ang ginagawa. Na pati tuloy yung mga matitino na mekaniko na dadamay sa inyo. Ngayon kung nasasaktan ka kahit na hindi ka naman mekaniko, ibig sabihin gawain mo rin yan sa kapwa mo, yung manloko. Kasi nga, Diyos naman ang maisabi na yung masama, tumatakbo yan. Kahit na hindi mo siya hinahabol, ibig sabihin kahit hindi mo pangalanan yan, masasaktan yan. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. Ito kasi mga customer, ikinikwento pa yung mga nangyari sa kanila na imamarites ko tuloy. Alam niyo mga boss, sa pagtanggal naman nitong oil pan, madali lang. Kayang-kaya nyo yan. Walang kahirap-hirap. Gagamit ka lang dyan ng socket wrench na number 8. Number 8 lang yan mga boss. Tapos isa-isahin mong tanggalin itong mga bolt dito sa oil pan mo. Siyempre, samahan mo lagi ng pag-iingat. Ayan mga boss, tanggal ko na yung 16 na bolt dito sa oil pan. Kaya lang nagkamali ako, dapat pala nag-iwan ako ng 1 bolt dito sa gilid. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, lalagyan ko muna ng 1 bolt dito sa gilid niya para hindi ako mahirapan sa pagbaba nitong oil pan. Kasi nga dito sa sulok mga boss, meron pa pala diyang 1 bolt na number 8. Kaya lagyan ko muna ng 1 bolt dito sa gilid niya. Ayan mga boss, yung nilalagay ko. Pakapitan ko lang naman yan. Para pag tinanggal ko yung isa pang number 8 dito sa sulok, hindi ako mahirapan. Hindi ko kasi maisentro itong number 8 ko na sakit mga boss. Kaya 2 kamay yung ginamit ko dyan. Pero pag naisentro ko na, aalalayan ko na ngayon ng kamay ko itong oil pan. Ayan na, nakita nyo di ba? Nakaalala yung kamay ko habang tinatanggal ko yung number 8 na bolt sa oil pan. O yun, natanggal ko na. O, pwede ko na ngayon tanggalin itong number 8 na isang nilagay ko dito sa gilid.
Pag natanggal ko yan, pwede ko nang dahan-dahang ibaba itong oil pan. Ganun. O di ba mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kayang-kaya nyo naman i-DIY yan. Sa pagtanggal naman itong filter nya, gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench sa number 8. Luwagan mo itong 2 bolt dito sa filter ng transmission mo. At pag naluwagan mo na yan, pwede mo na ngayon kamayin yan para mas mabilis mong matanggal itong bolt. O ayan, tanggal na siya, yung isang bolt. Dito ka naman ngayon sa pangalawang bolt. Siyempre ganun pa rin, sakit rin sa number 8 pa rin yung panluluwag mo dito sa bolt na nakalagay dito sa filter. Pag maluwag na yan, pwede mo nang kamayin ulit yan. Pero dapat yung isang kamay mo nakaalalay na dito sa filter. Baka mamaya pag natanggal mo itong bolt na number 8, biglang bumagsak itong filter niya, maging kwento ka na lang. Wow, ganun siya kabigat. Bitawan ko muna itong filter mga boss dahil nga sa parang grasa yung dumi na kumapit dito sa filter niya eh. Nagpunas muna ako kahit kaunti, tsaka ako ngayon hilahin itong filter. Ayan oh, nakatusok lang yan mga boss after nyo matanggal yung 2 bolt na number 8. Ayan siya oh, yung filter. Yan, ganyan lang naman ang itsura niyan. Kita nyo, kinukuskus ko ng daliri ko, lumalabas yung kulay niya na stainless. Ganyan sa karumi. Akala mo pinahira ng grasa itong body ng filter niya. Kaya nga nagpunas ako ng kamay mga boss kasi sobrang dulas. Sana mga boss naiintindihan nyo itong video kung paano ko yung ginagawa. Para kung ganitong klaseng sasakyan nyo, kayo na yung mag-DIY. Nakita nyo naman ako kahit nahihirapan mag-isa ko lang din. Ibig sabihin kaya nyo rin yan. Kita nyo itong ATF nyo. Kala mo yung used oil na galing sa makina na i-drain. Grabe yung itim. Kaya lang hindi ako makatagal talaga sa amoy eh. Ang sangsang talaga ng amoy mga boss. Ayun ang patunay na matagal na talaga itong fluid de customer. Napanis na ata itong langis niya eh. Kita nyo naman itong strainer niya mga boss. So, i-close up po. Tingnan nyo. Talagang andumi. Grabe. Kaya nararamdaman ni customer yung pagkambyo mabagal eh. Yun naman pala, nakita nyo naman yung filter nito dito sa ATF niya. Marumi na or barado na. Pati nga itong langis niya malapot na, maitim pa. At bago nyo ibalik itong oil pan mga boss, pati itong bolt, pati yung magnet niya, dapat linisan nyo yan. Sa paglinis mga boss, gumamit lang naman ako dyan ng gasolina. Actually, itong paglinis na ginagawa ko, pabanlaw na yan. Kaya nga kung makikita nyo, konti na lang yung dumi niya. Pero sa una mga boss, nang nilinis ko yan, marumi itong oil pan. Hindi nyo halos pakita yung dumi na kumapit dyan eh. Pero marumi yung oil pan na yan mga boss. Kaya nga yan may magnet eh, dun sa magnet pupunta yung ibang dumi, pero hindi lahat nakukuha niya. Meron pa rin talagang natitira. Na dito naman siya sa oil pan ko bakapit. Nakakala mo yung para sang grasa pag kinuskus mo. Alam nyo mga boss, tatapatin ko na kayo, yung ganitong pagpalit ng oil filter ng transmission, hindi naman siya ganun kahirap, madali lang kung tutuusin. Kaya nga binibigyan ko lagi kayo ng lakas ng loob para kayo na yung gagawa ng sasakyan nyo. Oo, nandun na tayo. Kaya yung sinasabi sa akin na trabaho mo yan kaya madali lang sa'yo. Eh pag ganyan ang salita mo, salitang kahinaan ng loob yan. Unang-una, hindi naman kita pinipilit na gawin mo yung sinasabi ko. Kung ayaw mo naman, pwede naman makakuha ka lang ng idea para hindi ka maisahan. Bakit naman ako hanggang ngayon kahit trabaho ko na yan, nagsisimula pa rin ako sa wala. Dahil nga sa umaasa lang ako sa Diyos kung ano yung ituturo niya sa akin. Kaya nga doon ako madalas magpasalamat eh. Ewan ko ba doon sa iba nagagalit pag nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi yun ang nagbibigay ng lakas ko, yun ang nagbibigay ng buhay ko. Kaya doon ako nagpapasalamat, kaya binabanggit ko siya. Hindi ko naman siya binabanggit dahil sa gumagawa ako ng masama. Maayos naman itong ginagawa ko. Sinasabi ko lang naman yung totoong sumbong ng customer. At isa pa, kanino mo ako gusto magpasalamat? Sa tatay mo sa kalaliman? Naku, wag na lang. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. Sinasagot ko lang yung mga nagko-comment sa akin para malaman niya kung bakit ako nagpapasalamat sa Diyos. Tama naman talaga yung sinabi kasi ng Diyos na wala sa masama yung makakaunawa. Ito naman si Baser, pag nagpapasalamat ako sa Diyos, magpaparatang siya ng kasinungalingan dahil nga sa ang gusto niyang mangyari, mapagtakpan yung katotohanan. Panoorin mo yung vlog ni Atty. Acosta, sabi niya, kaya ako sumusunod sa Diyos dahil natatakot ako sa Kanya. O diba, napakagandang katwiran. At syempre naman, bago nyo ilagay itong filter ng ATF, punasan nyo muna itong transmission. Ayan mga buso, kung makikita nyo, pinupunasan ko yan. At syempre, yung paglalapatan nitong gasket, dapat malinis din yan. Mahalaga kasi mga boss, pag inilapat mo yung gasket niya, dapat wala siyang langis-langis. Dapat tuyong-tuyo yan para maganda yung kapit ng gasket. Kasi pag inilagay mo yung gasket na merong langis itong lalapatan niya, possible magkaroon ng leak yan.
O ito na mga boss, yung bagong filter dito sa transmission na ilalagay ko. Nakita nyo naman, kumikinang-kinang pa yan. Kita nyo yung lobo, yellowish pa yan. At syempre naman, bago nyo ilagay itong filter, pahiran nyo itong oil seal niya ng ng langis. Ayan pinapahiran ko yan mga boss kaya medyo hinihimas-himas ko. Wow, ang lambot. Pag isinalpak nyo itong filter dito sa transmission, yan tinuro ng daliri ko, yung oil seal niya, dito nyan isushoot. Ayan, yung dalawang butas na itinuro ko. Syempre naman sa pagtusok nyan mga boss, yan pag inilapat nyo siya, siguraduhin nyo namang pasok yan dito sa butas. Huwag yung basta-basta nalang tira-pasok kayo na parang lagi kayo nagmamadali. Hindi ganun. Medyo kakapakapain nyo pa ng kaunti hanggat maaari. Sisilip-silipin nyo yung butas kung naisentro nyo ba bago nyo ibaon para hindi kayo magkamali. Diba? Kasi pwede kasing madamage yung oil seal niya kapag biglaan nyo nilang siyang ididiin. Pwede mo naman ilagay itong filter ng dahan-dahan at pag okay na yung pagkakalapat niya, kung makikita nyo, inilagay ko na itong isang bolt na number 8 at ito na ngayon yung pangalawang bolt na ilalagay ko. Diba? Ganun lang siya kadali mga boss. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo at paulit-ulit na kayang-kaya nyo itong gawin kung ganitong klase yung sasakyan nyo. At dahil sa naipakapit ko na yung dalawang bolt na number 8, gamit ka na ngayon ng socket rest mo para ma-final mo na yung higpit dito sa dalawang bolt ng filter ng transmission mo. Diba? Basic lang naman. Tapos gamit ka ulit ng malinis na basahan. Punasan mo ulit itong nakawakan mo na filter para kung may fingerprint yan, matanggal. Pag-iingat kasi yun, lalo na yung kamay mo, mayroon siyang langis, pwedeng may kumapit na buhangin dyan, tapos may hawak mo dito sa filter mo, pwedeng makadamage yun. At pag okay na, ipakita ko na sa inyo yung malinis na oil pan niya. Ayan mga boss, nandiyan na rin yung magnet. Tapos, nakita nyo naman, di ba? Kumikinang sa salihinis. Pasensya na kayo mga boss, hindi ko naging ugali yung para ipakita na ito yung oil pan, malinis na siya. Ito naman yung gasket. Ito naman yung nabili ko na filter. Hindi na. Kung paano ko yan nilalagay, doon ko na lang yan ipapakita. Para yung video maiksi lang. Mas madali nyong maintindihan. Wala nang masyadong inarte. Tapos sa bandang huli, may reklamo din pala customer. Dito, direct to the point. Ayos na yan. Basta ilapat mo ng maayos itong oil pan kasama yung gasket niya. Siguraduhin mo yung pagkakabitan mo ng mga bolt dito sa oil pan mo, sentro. Muli mga boss, pasensya na dahil sa mahaba itong video, abangan nyo sa part 2 kung magiging okay ba itong sasakyan. Kasi ang problema pang pangalawa dito ni customer, matigas itong manibela nung drive ko. Sabi ko, paano ba ito kinakaya? Ang tigas ng manibela pag pinipihit. Ayun ang abangan nyo mga boss. Muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Naway makasumpong tayo ng awa at lingap ng Diyos sa bawat araw. Maraming salamat!